Okay. Maliit na lang pala ang memory capacity. Mamaya magbubura tayo. Hello my dear Cancer. November 1 hanggang November 7, 2024, mga my dear. Hindi ako masyado makabirit ngayon dahil masakit ang aking lalamunan, mga my dear. So, medyo kakalmahan natin ang iyong reading. Once again, mga my dear Cancer, this is from November 1 hanggang November 7, 2024. And this is a general reading, mga my dear. So, reminder lang mga my dear na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear Cancer, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay my dear, let's go na tayo. November 1 hanggang November 7. Isang cards o isang baraha my dear, bawat araw. Okay? Pero pagsasama-samahin ko pa rin yan, my dear. Kailangan ko lang maglabas ng isang baraha bawat araw. Okay. So, let us start with your November 1, my dear. Tingnan natin kung ano meron sa yung November 1, my dear Cancer. November 1, that is Friday. Okay, you have here the Two of Cups. Napakagandang card. Energy of love. Energy of emotion, my dear Cancer. Okay, so expected mo, my dear, na sa November 1, more on affection ang nakukuha ko dito. Mahalaga sa'yo ang mga sense of touch, sense of smell, yung mga ganyan, okay? So, nakukuha ko dito, my dear, posibleng may mga date, di ba? November 1. November 1, meron mga date, di ba? Spend time with your family, relationship, pwede, my dear Cancer. Napakalabing lang nitong card na to. Connection, posibleng sa buhay or sa patay, pwede, my dear. Napakaganda lang ng card na to. Full of love, full of connection. Okay, very, very nice ang yung November 1. Posible, my dear, kasi November 1 is araw ng mga patay. So, there's a tendency, my dear, na baka, di ba, dadalawin mo ang iyong mga mahal sa buhay or you will spend time with them, di ba? Ayoko lang mag-conclude, my dear, na this is connection lang ng energy ng patay. Pwede naman to, my dear, na connection din sa buhay. Baka iti-take mo rin tong time na to, my dear Cancer, para makausap ang ilan sa mga mahal mo sa buhay, 'di ba? Magkaroon ng quality time with them. Okay? So, love is in the air, my dear, sa November 1 for you. Okay, let's go tayo sa November 2, my dear Cancer. Let me see what is going on. Kasi kung makikita mo rin dito, my dear, babalik lang ako ng very, very slight. Yung isang person is meron siyang wings. So, posibleng related nga talaga siya sa November 1. Okay? Posibleng yumaon na to. Ito ay patay na and ikaw to, dinadalaw mo siya or baka pinagtitirik mo siya ng kandila, something like that. So, i-generalize na lang natin yung energy. Hindi ako makamove on sa kanya kasi ang daming energy na pumapasok, my dear Cancer. I-generalize na lang natin yung energy niya na you're spending time with your loved one. Ganun na lang. 'Di ba? You're spending with your time with your loved ones. It really doesn't matter kung buhay man siya or patay siya, 'di ba? Basta you are spending time with your loved ones. Kasi ayoko naman mag-conclude, my dear, na this is patay na energy. Okay? So, let's go tayo, my dear, sa energy ng November 2. Okay, Sabado. We have here the energy of the 10 of Wands. Okay, sa energy ng 10 of Wands, nang nararamdaman ko dito is
burnout na energy. Posibleng ang dami mong ginagawa sa araw na to, my dear Cancer. November 2. Posibleng nasa isang sitwasyon ka rin na parang nagdudulot sa iyo ng pressure. Okay, posibleng may kinalaman sa trabaho. Ang nakukuha ko lang, my dear, dito na energy is ang dami-dami mong ginagawa. No, ang dami-dami mong ginagawa. Hindi naman literal na nakatali ka dyan tapos sinusunog ka. I can feel na parang ang dami-dami mo lang talagang ginagawa sa November 2 and sobrang busy mo. Posible, my dear, na meron kang gagawin sa umaga, meron ka rin gagawin sa hapon, or posible meron kang gagawin sa umaga, meron kang gagawin sa tanghali, meron ka pang gagawin sa hapon, meron ka pang gagawin sa gabi. 'Di ba? 'Yun ang nakukuha ko dito. Parang napakaraming activity lang ang nangyayari, my dear, sa November 2. Okay? Let's go, my dear. Posible din, my dear, napakaraming invitation, my dear, sa November 2. Okay? Ayoko naman mag-focus lang na parang this is just an energy ng work. Pero pwedeng invitation. Baka meron mga nag-i-invite sa'yo and then parang kung pwede lang hatiin mo yung sarili mo into 1,000 pieces para maka-attend ka dun sa mga invitation na yun. Bakit hindi? Let's go tayo ng November 3. We have here the energy of the Knight of Cups. Okay, nag-appear na naman siya ulit, my dear. Malapit na ako mag-conclude na this is an energy of love. Okay, so yung angel na nasa November 1 ay nag-appear na naman siya sa November 3. I think you will be having a visitor. Okay, so magkakaroon ka ng bisita, my dear Cancer, sa November 3. Posibleng dadalawin ka niya, pero once again, ayoko naman din mag-conclude, my dear, na ito yung patay. 'Di ba? Kasi merong wings. Okay? So, meron kang bisita daw, my dear, sa November 3. Okay? Posibleng ang kanyang katangian ay makisig na lalaki, okay? Or maganda na babae. Yun ang nakukuha ko dito. Meron siyang water sign na energy. Posibleng meron siyang energy ng Cancer, Scorpio, and Pisces. Or pwede naman, my dear, na ikaw to, meron kang bibisitahin ng November 3. Pwede naman, my dear. Or meron siyang energy nga ng Cancer, Scorpio, and Pisces. Ibig sabihin, kaparehas mo siya ng sign. Or posible naman din, my dear, dahil sa energy ng Wands, energy siya ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. So, merong bisita sa November 3. Okay. Let's go tayo sa November 4, my dear Cancer. Eto daw, ayan, lumalabas siya. November 4 is the energy of the Two of Wands. Konektado sa energy ng making decision. Okay, so posible, my dear, sa November 4, malalagay ka sa area or sa sitwasyon, my dear, na kinakailangan mo magdesisyon. Nakukuha ko rin dito, my dear, yung area na parang kinakailangan mo ng energy, rather, my dear, na kinakailangan mo ng pause or kinakailangan mo ng time out para makapag-isip ng maayos sa November 4. So, 'di ba? Sa November 4, pupunta ba ako sa kanan? Pupunta ba ako sa kaliwa? Sasagutin ko ba to or hindi? Baka ito din, my dear, na bibisita sa'yo or dadalaw sa'yo is manliligaw. Okay, pwede din. Sasagutin mo ba siya or hindi? Okay. May nasasagap ako na parang katrabaho mo siya. Okay, parang dadalawin ka niya or something like that. Okay, pero 'di ba, marami namang energy, so it's really up to you, my dear, to downgrade the energy kung ano sa sitwasyon, kung ano nangyayari sa buhay mo as of this moment. Mamaya, my dear, pagsasama-samahin ko yung energy, I will try to compress yung energy and titingnan natin, my dear, kung anong sitwasyon yung nangyayari as of this moment. Okay, so nasa November 4 na tayo. Let's go na tayo sa November 5, my dear Cancer. Anong nangyayari sa November 5? November 5, Okay, hindi ko maibirit, my dear. We have here the 9 of Wands. Sa energy ng 9 of Wands, my dear, nakukuha ko dito na parang you made it. Parang meron kang pagsubok, my dear, sa November 5 na parang tatagumpayan mo siya, my dear. Okay? Parang meron ka ditong something na achievement. Okay?
Posible, my dear, yung energy ng November 4 na may kinalaman sa making decision kasi kung makikita mo parehas silang ones. So, posible, my dear, na November 5, makakagawa ka na rin kaagad ng desisyon related dun sa bagay na yon. So, napakaganda lang ng energy ng November 5. Let's go tayo, my dear, sa energy ng November 6. Napakakalmado ko ngayon, hindi ako sanay. Meron kang 3 of Swords, my dear. And then, meron pa mga additional cards na nag-flip. Okay, this is the 4 of Wands. And the 5 of Pentacles. Okay. Pagsasama-samahin ko to, my dear. Okay. Sa energy ng 3 of Swords, my dear, energy of disappointment. Okay? Energy of disappointment. Nasa energy siya. May kinalaman sa usapin ng pera because this is the 5 of Pentacles. The 4 of Wands, posibleng nasa loob ng pamilya. Okay, wala tayong 8 of Wands, pero there's a tendency, my dear, na baka merong problema sa November 6 na may kinalaman sa loob ng pamilya and relationship. Okay? So, November 5, na meron kang na-overcome. Posibleng yung making decision, my dear. Pero pagdating na November 6, merong problema na naman. Okay, may kinalaman sa usapin ng financial, my dear. Medyo disappointed ka. Kung i-combine ko yung energy nito, my dear Cancer, parang na-disappointed ka, my dear. Posibleng sa isang membro ng pamilya, posibleng relationship, posibleng sa kanya din, sa energy ni Page of Cups, okay? Posibleng sa kanya ka na-disappoint. Okay, related sa energy ng pera. Posibleng meron siyang pinangako sa'yo, my dear, na ine-expect mo. Ito kasing energy ng achievement and success dito sa energy ng 9 of Wands sa November 5 is energy mo lang to, my dear. Ibig sabihin, ikaw to, na-accomplish mo yung isang problema, ayan. Pero dito sa energy ng November 6, nakukuha ko dito na parang nadismaya ka. Posibleng may nangako sa'yo, posibleng may issue na may kinalaman sa usapin ng pera. Itong pagkadismaya na to, my dear, is makukuha ko, my dear, na parang related siya doon sa mga bagay na gusto mong mangyari. Parang ang nakukuha ko sa kanya, my dear, is parang kang nag-iipon or parang kang nagsisave or something like that. Tapos, parang meron bad news na pumasok na may kinalaman sa usapin ng financial. Hindi naman siya as in like super bad news, pero hindi siya masarap pakinggan na merong daing or parang meron complaint na may kinalaman sa usapin ng financial sa November 6. Okay? So, let's go tayo, my dear Cancer, sa November 7. Let's go tayo sa November 7. Okay, we have here the strategy card. The King of Swords. Okay? So, sa energy ng November 7, sa energy ng strategy card, this is the strategy card, the King of Sword. Nakukuha ko dito, my dear, na parang I'm receiving a warning sa'yo sa November 7. Okay, nakaka-receive ako ng warning dito na parang magdahan-dahan ka sa gagawin mo sa araw na to, my dear. Posibleng may kinalaman dito, okay? Sa bottom deck of the card, my dear Cancer, meron parating na blessing sa'yo. Sa energy ng 9 of Cups, the 8 of Wands, eto na yung inihintay ko kanina, and the 9 of Pentacles, okay? So, nakukuha ko dito, my dear, yung energy ng, doon tayo mag-focus muna. November 1 hanggang November 7, accomplishment na may kinalaman sa isang problema, posibleng may offering ng love, spend quality time with family, friends, kahit nasabihin natin sa mga tao or mga mahal mo sa buhay na wala na dito sa earth. Yun lang, parang nakukuha ko lang dito, my dear Cancer, na parang meron mga tao na parang, paano ko sasabihin to? Parang meron silang problema and then ine-expect nila, my dear, na aayusin mo yung problema na yon para sa kanila. Okay?
or sabihin na lang natin na parang expected nila na kung ano man yung achievement mo, my dear Cancer, kung ano man yung mga blessing na darating sa'yo sa November 1 hanggang November 7, ay part sila. Kasi dito sa reading mo, my dear, nakukuha ko lang dito na parang wina-warningan ka, my dear, na mag-ingat ka sa mga susunod mong hakbang or related sa energy ng usapin ng pinansyal. Okay? Lalo na sa usapin ng pagtulong or parang sinasabi dito na wag ka masyadong magtiwala. Yun ang nakukuha ko, my dear. Or if just in case man na meron man problema sa usapin ng pinansyal, parang i-analyze mo muna, my dear Cancer, kung dapat mo ba talaga siyang tulungan or dapat mo ba talaga siyang i-resolve, okay? Magdahan-dahan ka daw, my dear, sa mga decision making na gawin mo. Pag-aralan mo talaga siya ng mabuti, my dear. Kasi meron mga problema sa usapin ng pinansyal na posibleng hindi naman ikaw talaga ang may gawa, pero ikaw ang susolusyon o ikaw ang magiging dahilan para ma-resolve iyon, my dear. But so far, I will congratulate you, my dear Cancer, kasi sa energy ng Nine of Wands, ma-overcome mo na yung isang obstacle sa buhay mo na parang sabihin na lang natin isang sitwasyon sa buhay mo na parang super tight, parang ganon. Okay, so super tight, and ayun nga, ma-overcome mo siya. Pero I think nakukuha ko dito sa energy ng Nine of Wands, parang this is the time, November 5, na meron ka marireceive na something, no? Meron ka marireceive confirmation, good news, pera, and sumunod kasi itong energy ng Three of Swords, the Five of Pentacles. So, parang meron sigurong mga makakabalita or makakaalam, my dear, nung blessing na marireceive mo. So, if I were you, parang minsan kasi tayo lang din, my dear, ang naglalabas ng mga good news natin sa buhay natin. So, para hindi masyadong mainit ang mata sa'yo ng mga tao sa November 1 hanggang November 7, is magdahan-dahan ka, my dear, sa mga sasabihin mo, lalo na sa family, friends, ganyan, yung mga plano mo sa buhay, yung mga achievement mo, wag mo na muna silang ibida as much as possible, 'di ba? Kasi minsan sobrang saya natin, hindi naman natin intention talaga, my dear Cancer, na parang magyabang or 'di ba? Pero ano kasi yun magiging daan yun, my dear, para una tumaas yung tingin sa atin ng mga tao, pero at the same time, 'di ba, para iasa nila sa atin lahat yung, 'di ba, kung ano man yung mga problema nila. Okay? So, my dear Cancer, yan ang reading mo para sa yung November 1 hanggang November 7, 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.